Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Alright, sa naton oras sa kabarangay, may na kita 10 minutos na ang nakalabay ha alas 9. Nasulod na kita ha second hour aton taramdan na sumatestihanon. Diri maupay yan na iton aton pag-abat labot lang bagyo nagsusubog gihapon iton amon pamilya darahan pag-una-una amon dear cousin. So talaga iton adlaw ita panahon diri lang naton sa rabuton amon patud kababata Russell Afable Anyosa. So, didiha barangay alang-alang adton mga kaerupdan na kasangkayan ni Russell adton nahiyan taon na nag-una-una kagabi ini. Alayon pakisumat na ladam adto hiton ibang aton mga kaerupdan. Alright, Ati Pen Pumida iton iyo kahampang. Kaupod natin didiha Master Control Engineer RV, pinagiton supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Nga dakita ito nagkaalas sa Jess yanang aga. Siyempre pagtaga panahon, kahimtang ito na aton panahon, habugos nga probinsya. Ano ba ang latest? Tikang naman pag-asa, amo ito na aton ipapahat. Ngan iba pa nga mga notisya may pagisumpay ito na pangandaman may da mga pahinumdum ito na aton mga ahensya ito na gobyerno mga magbibiyahi kumusta ba ito na kakalsadahan ito na mga pantalan nga diniha aton labi na diniha sinirangan na Visayas ngan aton na balikan aton nahibalita na pa-latest nga although initial sige pa ito ato nakuha iton pakiana ba kanda Engineer Campomanes sugad man Sir Levi Nicard aton kun may na ba seat rep number 2 kagabi ini na mga alas 9 gabi padamain nga iginsend aton adton na initial situational report nga pagawas adton PDRRMO Eastern Samar. Nga syempre dito naman kauluhan aktibidad nga gintatambungan niya na hiton aton presidente kukuha ang taliwat paki-sinyal didiha aton Engineer RV kon ada na ba ready na aton pagpabati na mensahe ni Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Inaugurasyon ini hiton Aglipay Sewage Treatment Plant Barangay Old Zaniega
syudad na Mandaluyong. Adanano, Presidente Marcos Jr. para naman hining big event ngayon naman na tatambungan dida Barangay Old Zaniega, Mandaluyong City. Maupa ito na panahon Mandaluyong City. Kuhanta daw Engineer RV ito na programa. Promise fulfilled and a vision for the future. The Aglipay Sewage Treatment Plant, our 29th wastewater treatment plant, stands as a symbol of progress and partnership. This project is not about pipes and concrete, it's about people. The 652,000 residents will benefit from cleaner waterways, healthier communities, and a better quality of life. It is about cities, Mandaluyong, San Juan, and Quezon City, thriving with sustainable urban development, and it is about our shared responsibility to protect the environment for generations to come. At Manila Water, we believe that every drop of water tells a story of life, growth, and hope. By investing in projects like the Aglipay STP, we are writing a new chapter where clean water and sanitation are not just privileges, but rights for every Filipino. This is our contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 and to the government's vision of inclusive progress. On a personal note, when I first joined Manila Water, I was first struck by how deeply our work touches lives. It's easy to think of water as something ordinary until you see what happens when it's absent or when communities suffer from poor sanitation. Projects like this remind me why we do what we do. Because behind every connection is a family, a home, and a future we can make healthier and safer together. Let this facility remind us that when we work together, government, private sector, and communities, we can turn challenges into opportunities and dreams into reality. On behalf of Manila Water, thank you for your trust and partnership. Together, we are building not just infrastructure, but a future where sustainability and prosperity flow hand in hand. Maraming salamat. And congratulations to all those that made this possible. Thank you. Thank you, Mr. Locsin. To give us her message and overview of the project, may we call on the Administrator of the Metropolitan Waterworks and Sewerage System, Engineer Leonor Cleofas. Naton na oras, mintras nag-angan-angan kita hapag pamati hiton magiging pamulong hiton aton Pangulo. Hayay niya na ada aton nakikita ang panguna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. hapag abre han Aglipay Sewage Treatment Plant. So dida ini Mandaluyong City or ono nina kuha natin aton iya naman magiging mensahe. Samtang kabarangay adi anay aton ipahat aton pagtaga panahon. So may dalawa din nagpapakian ng aton batchmate si Francis Dadja. Kung okay ba ito na kakalsadahan pananglitan kay magbibiyahe para Tacloban via Lawaan. So far batch waray man na paabiso ito na DPWH nga na iba pa nga mga ahensya like iton local government unit na agian dida nga parte smooth man. Waray man mga pagbaha or landslide kung ano pa man salit makakasiring kita nga okay doro-diretso. Ito na biyahe pa kadto waray man paabiso pa ito na DPWH Eastern Samar.
Pagtaga panahon anay kita nga iginagawasan na pag-asa alas 5 yan nga aga kay valid ini ang da alas 11 yan nga tikaurud to. Padayon ito na mahinay nga pag-ius ni Bagyo Ada tipa northwest. Iton iya naman gius iton iya direksyon ada ini Philippine Sea nga sinirangan hiton Eastern Visayas. Ang lokasyon kanina mga alas 4 aga ang sentrohan na Tropical Storm Ada 370 kilometers sinirangan hito na Surigao City, Surigao del Norte o 430 kilometers sinirangan hito na Maasin City, Southern Leyte. 65 kilometers per hour ito na pinakamakusog nga darahini nga hangin. Pag subasko naman naabot nga da 80 kilometro por hora nga siringta pa ito na paggius paggius ito na bagyo tipa northwest mahinay lahiya ngan iton sakop ito na iya gale force hiton hangin naabot ini tubtob 400 kilometros tikang hito na sentro. Nagpapabilin kita nga under tropical cyclone wind signal number 1. Signal number 1 kita Eastern Samar, Visayas, Northern Samar, Biliran nga kadamaan hadton Leyte nga sinirangan nga parte hiton Southern Leyte. Sige no, nagpapanulat kita hiton paghatag mensahe hiton aton na Pangulo. Ngan masulog nga oran may daliwat darahini nga masulog nga oran hangin. Posible an minor nga damage labi na mga baybayon nga na mga kabubkiran. Pinakataas nga signal nga pwede ipahitaas ipaiisa nga daini tropical cyclone wind signal number 2. Kondisyon kadagatan na baa mabalud labi na mga baybayon han Eastern Visayas. Ada na ba Engineer RV ang mensahe ato na Pangulo hayan naman na panguna dida hiton inaugurasyon hiton Aglipay Sewage Treatment Plant Hamandaluyong City. Alright, so waray pa sige antabayanan natin. Importantihi ini para hito na tuhay ngan sustainable nga pamamahala hito na tubig ngan wastewater. Amin iton pinaka-importante hinihiya kay advokasya ini hiton ato na gobyerno nga unta nga ni an bugos nga nasod da Pilipinas iyan na magkamayada maupay liwat nga mga treatment and sewage treatment plant. So ito niya ngayon hini kapasidad nakakaprosesohin 60 million liters iton wastewater kada adlaw. So may dahil provision para hito na pagpahaluag para mabaton adto nati kahitaas daman nga panginginahanglan. Isa daw gud ini hiton pinakadako ngan pinaka-advance nga facility Manila Water hapagkayana. Kaparte ini hiton Mandaluyong West, San Juan South, Quezon City South Sewerage System ngan ginalauman makakapag-serbe ini hin por lo menos more than 600 nga mga residente, 600,000. Hiluag Ito niya catchment area, mga 2,115 hectares. Kaparte hiton Mandaluyong City, San Juan, ngan Quezon City. Ginaabisuhan adto na mga parapangisda adto na mga tag-iyahin mga sea vessels, mga watercraft. Labi na ito na gudti nga mga sakayan ayaw gud kamo pag-apras ang adto naman kalalawdan. So may dapayan na suspendido pa iton biyahe iton sakayan pandagat bugos nga sinirangan na Samar. All right. Pamatian naton hi Presidente Marcos Jr. Thank you very much to the chairperson of the MWSS, LP Vega, for your kind introduction. Please take your seats. President and CEO of Manila Water Company Incorporated, Roberto Luxin,
Metropolitan Waterworks and Sewerage System Administrator Leonor Bobby Cleofas, Mandaluyong Lone District Representative Queenie Gonzalez, and Mandaluyong City Mayor Menchi Abalos, officers and personnel, nakabantay pa rin niya yung former mayor dito sa ano niyo. And, sinabi ko na sa kanya, huwag ka nang makialam, kayang-kaya na ni Menchi yung trabaho na. Officers and personnel of the Metropolitan Water Sewage System and Manila Water Company Incorporated, my fellow workers in government, partners from the private sector and other stakeholders, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Having access, I mean, it is axiomatic that access to clean water is a fundamental right that we must uphold and deliver to every Filipino. So today we take a step towards fulfilling that responsibility as we inaugurate the Aglipay Sewage Treatment Plant, a facility designed to improve the water quality of Metro Manila waterways. This plant serves a 2,115 hectare catchment area across Mandaluyong, San Juan, and Quezon City, benefiting over 650,000 residents. Its impact will be felt every single day in our homes, in our rivers, and the well-being of our communities. This STP is managed by our partners at Manila Water and was built with an investment of 3.93 billion pesos. It has the capacity to treat 60 million liters of wastewater every day, expandable to 120 million liters per day as our cities continue to grow. This means that more liters of safe water is available for public consumption and more rivers and seas are preserved for future generations. At this scale, wastewater management and sanitation become essential foundations of public health, of environmental protection, and of sustainable development. By reducing pollution flowing into rivers within its service area, this facility will improve local water quality. It also supports the long-term rehabilitation of Manila Bay by limiting the pollution load that eventually reaches our seas. These are not abstract aspirations, but concrete and measurable actions towards protecting our environmental and restoring our natural resources. Beyond the machinery, what truly matters is, beyond the machinery, fascinating as it is, what really matters is the result. And that is cleaner water returned to the environment and reduced exposure of our people to the hazards of untreated sewage. More water and wastewater facilities are in the pipeline. 5 wastewater treatment plants across service areas are presently under construction. These initiatives reflect this administration's commitment to strengthen our water and sanitation infrastructure across Metro Manila and beyond. Guided by the revised concession agreement under Republic Acts number 11600 and 11601, our goal is this: by 2047, 76% of households in Metro Manila, in Cavite, and Rizal will be connected to sewage systems, while the remaining 24% will be covered by proper sanitation services. This means that no community is left without safe and responsible wastewater management. As we advance this future-focused roadmap, we recognize the role of Manila Water and Megawide Consortium as our partners in delivering this critical infrastructure. Your expertise and capacity are essential to ensuring that these facilities meet environmental standards and deliver reliable service to the public. This forms a part of our larger vision, a Philippines where economic progress goes hand in hand with environmental stewardship, strong public health systems, and people-centered service delivery. However, true progress also demands collective discipline and shared accountability. Clean facilities must be matched by clean habits. Proper wastewater system must be complemented by responsible waste disposal. So I call on everyone, the government, private sector, and the citizens alike,
Let's all do our part. Protect our waterways. Keep our surroundings clean and healthy. Ang kalinisan ng ating kapaligiran ay salamin ng ating disiplina bilang isang bayan. As we move forward, let us remember, water connects us all. Just as clean water flows through healthy rivers, let responsible governance and community discipline flow through our communities to bring good health, dignity, and hope to every single Filipino. Maraming salamat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. Abot to ka barangay ang mensahe na aton presidente ayan naman panguna han pag-abrihan Aglipay sewage treatment plant dida naman Mandaluyong City. Kumo kaparte ini hiton padayon nga advokasya hiton aton gobyerno para mas tuhay mas sustainable nga pamamahala hiton tubig nga na waste water. Karo kanina didahan gindumarang seremonya pinangunahan hanaton presidente adton pag-unveil project marker. Umusinyales adton opisyal nga pag-abri pasilidad. Sinundan ini nagkamayadahin inspeksyon dida naman hadton moving bed biofilm reactor kon MBBR. Dida ini hadton area MBBR area han Aglipay STP kundiin igin esplikar adton proseso han waste water treatment. Ini nga pasilidad gin kukumponer ini hiton Manila Water kabakyang adton Metropolitan Water Works and Sewerage System ngan may dahiniya pauna nga kapasidad nga mag prosesohin 60 million liters pagkadako pagkadamo 60 million liters iton iya pwede maproseso nga wastewater kada adlaw. So may dahini provision para naman hito na pagpahaluag pa para baton adto nahit kahitaas nga panginginahanglan na nasabi nga tubig. So matatawag ini nga Aglipay STP kumo usa hiton pinakahaluag pinaka-advanced nga facility Manila Water hapagkayana. Kaparte ini hito na Mandaluyong West to San Juan South to Quezon City South Sewerage System nga naginlalauman na mention ini kanina na mensahen ato na Pangulo nga makakagserbi inihin por lo menos 652,000 pagkadamo nga residente. Hausala ini nga catchment area nga may ada kahaluag nga 2,115 hectares. Ang mga parte ini ito nasa sakop hini Mandaluyong City, San Juan ngan Quezon City. Igindisenyo adton na facility subay inihan Philippine Water Quality Guidelines ngan General Effluent Standard sa ilarum hiton DNR AO number 2029-19. Nagamit ngayon inihin MBBR technology iton iya teknolohiya para masiguro nga efficient iton biological treatment bisan kon sering paman pabag-ubag-o iton awas iton wastewater so makakabulig hapag-iban hiton polusyon ha mga katubigan palibot nga tubig. Kung hulos na ini nga gumana na hulos na iton paggana hini ginlalauman nga makakapagpaupay ini nga Aglipay STP hiton kalidad hiton tubig. Iton syempre iton health hiton publiko ngan mas sustainable nga pag-uswag hiton urban nga lugar han Metro Manila. Kaupay Iupay sana mamay daliwat din ni aton Eastern Samar. Sige gadla kay hindi naman mahirap mangarap Alright, so aton aktibidad nga ginatambungan hanaton na Pangulo nagdaraha aton ha oras 33 minutos na kabarangay nakalabay ha alas 9 haaga.
Padayon ka mo na tuto ka aton na taramdan na sumat estihanon. Amadtoan na kanina daman pauna nga aton na na-mention about kondisyon han aton na panahon. Maupay nala kay diri gud nga tal nga giurani para naman diri gud kita tal nga apektado, pero bisan pa man suspendido ha iton nga tanan nga biyay ha kadagatan ha Eastern Samar. So dara ini hito na Bagyo Ada ngani tikang painihan kakanupa karo kasang kelepa, so padayon pa ini. Waray pabulkasa adto na suspension ha na biyahe nagpapabilin lagi hapon nga diri gintutugutan ha pagbiyahen nga tanan nga klasihin na mga sakayan na pandagat. Ha nasasakop ini nga lugar hadto na Coast Guard Eastern Samar karag Sidngon Bugos nga probinsya hiton Eastern Samar. May dahini mga canceled trips, may dakita di daliwat mga pictures sa Engineer RV at doon pahimatngon na Coast Guard Eastern Samar sugad man at doon canceled trips as of 8 a.m. yan ang adlaw January 19. Ang magbibiyahing adto ha Manila malabay maagi didihito na pantalan didihiton may roro matabok ngadto naman hamatnog baa di stranded kamo panagpapabilin nga kanselado pati iton matnog dinhidaman nga side hiton Samar, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Samar nga tanan nga trips. So, tikang ini nga pahibaro hiton Philippine Maritime Authority. Nga sugad man may dagihapon pahimatngon iton Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pahinumdum nga dahiton aquaculture farmers kasumpay naman hindi nga pagtaga tropical depression na ada. So kung may daka mo mga aquaculture farm, so kinahanglan nga iyon nala inipan upayon adton pagpanalipod para maging talwas adton iyon naman facility pati na iton production hiton aquaculture. Labi na ito na makaka-experiensyahin na mga masulog nga uran, hangin nga adida syempre hito na mga kabaybayunan. Oo. So may dahini pa warning iton pag iton BFAR, so dinhi aton rehiyon yada man samtang gintatawagan naton ni Ate Sok may dahiya balita aton anay adi adton pagtaga aquaculture farms and facilities siguraduhon nga madig-on iton mga structure pinanhigot na badida adton fish cage mga fish pen anday kiton mga palaisdaan para masiguro nga makakaya iton makisig nga hangin nga sugad man na balod. Hala sige ipanhigot na didan ato na mga labinaan na mga nagpahimulo sa dukwag agrikultura may dahini mga fish cage, mga fish pen adton kadamuhan isda kung posible ibanan adton kadamuhan isda ha fish pen nga na fish cage para malikayan ang pagkamatay darahiton kay syempre nagsusuksukan mainhira pag malaka gawas iton mga isda kung aada na natin kadag na ito na balod panhanguan nala ipan-harvest nala ngan bawasan adton pagpapakaon pagbubutanghin mga pataba ngayon posibleng ini kung posible ibanan adton kadamuhan isda fish pen ngan fish cage para maalikyan ang pagkamatay darahiton siksikan suriun adton na kalidad hiton na tubig. Regular nga kulawan adton level ang kalidad han tubig labi na mga palaisdaan adton na may da mga ginataman daman nga mga isda pagkatapos ang bagyo kulawan adton tigda nga pagbag-o hiton alat oxygen ngan tubig di ba kay nasudlan iton mga pagbaha. Pag-andam para hiton syempre diri malilikayan na pag brown out ada ni Ate Sok kung bagyo ihanda andamod adon genset
labi na kun an operasyon in na asal akita hiton electric nga aerator. May da ngayon hit iton pagpapabilin nga o an oxygen ba hiton na tubig an pagpapump para magkamay-ada ala niya hin diri ma-disrupt iton iyo dida mga iton facility. Pudngan an paggawas ikyas ang mga isda. Siguraduhon tuhay an aton mga pukot adton alad gulawan adton posible dida mga butas-butas mga luho adton mga mahina na nga parte nga upayo na para diri magpakagawas adton iyo mga isda. Pagandamhin mga emergency supplies, may daka mga lubid adton kadugangan nga pukot nga pwede nimo magamit para panagang hiton niyo mga isda. Man syempre may ada ka contingency plan. Ano ba ito na mga contingency plan para madagmit adton na pagbalhin ng mga isda? Pero la ito nga na syempre pagkatapos naman na bagyo, inspeksyonon ang nga tanan nga structure, linisan ang fish pen, tikang na mga ay nagpaka kuan didto, nahibutang didto nga mga basura or may nahingad to nga mga nahisampig ngadto handuog obserbaran ang kondisyon han mga isda para anuman nga sintomas sin stress. Diri lang ay antaw ito na stress pati iton isda. Sige, amadto ang pinaka-latest from Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kabarangay, may danala kita 20 minutos nalaog sa mag-alas 10. Di nila ato na taramdan na sumat estihanon parahan ato na mga parapangisda nga ginihimo nga orasan iton radyo mga parauma. 20 minutes na la antes mag-alas 10 mangin may daka mo mga lalakton. Mopay nga aga nga dahito na ato na mga ka-livestream Annalyn Gabrieles Irasga atipen na good morning. Abaha na daman didi barangay Kamantang kan Avid. Labun an amon pantalan na sa ringhi Annalyn Gabrieles Irasga. Maupay nga aga dida naman kan Avid atun ira pantalan Kamantang na sa ringhi Annalyn. Adi naman Batch Francis Dadja nagpapakian na hiya kung okay ba ito na dalan waray ba mga nagpapakaulang dida mga kakalsadahan magbibiyahe manggain hi batchmate ngadto Tacloban. Waray man pa abiso pa adton DPWH ra initon may da mga road advisory karegsid ngun okay iton aton kalsada. Jennifer Golmatico, maupay nga aga. Sige, good morning. Hala daw, himayon natin. So while waiting, para hiton aktibidad, ano pa ba iton mga nagmamalakay baro gihapon kita, City Hall. Waray pa man na pa-update adton PDRRMO adton pinaka-latest nga SITREP initial nga situational report adton PDRRMO Eastern Samar Borongan City. Kulawan ta daman an kanan SITREP daman han Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Office kanan kakulup pa. Waray pa nga ni Hiradidi naka-report about evacuees pero didi hadto na kanan PDRRMO may ada na. Pero kanan kagabi pala daman kanan kagabi pala Ala daw ato na himayon aton SITREP initial kagabi ini alas
9 gabi. Di man aton affected nakapagpasa pala kay kung aton kikitaan didi ining pasitrep hiton PDRRMO as of 9 PM kagabi. Initial aton affected hagiwan families 14 families may ada naman individual 53 ang syudad naman na Borongan 534 families nga 2,120 nasa ring didihiton remarks hiton PDRRMO dara ini hadton sea travel suspension sea travel suspension from island barangays of Ando nga Divinobo. Waray kasi pagpapakatabok diri man ito na tinutugutan. Pero nakaadlaw nga may ada suspension hadto na biyahe subay damahini nga panawagan pasabot hadto na Coast Guard Eastern Samar. May da naman nahitala nga mga nanayop, mga evacuees sa pananglitan Giwan. May ada 14 nga pamilya ngan 53 individuals. An aton ini may dakitahat kasi igin pa send nga mga nanaayop kakilip nga mga residente Victory Island asya inhira adton ipasa naton ipakita. Inhira adton mga tagagiwan residente hadton Victory Island nga aadto yan sirungan nagiwan. So kuan iton kuha iton nga mga pictures Coast Guard station didto haira dapit ada. So again send naton Engineer RV. So amitiyaan nasiring dida nga may ada pera iton nga mga residente dida naman adto na mga ginayop. Kalawan naton dida giwan evacuees may ada 14 habungtuhan na giwan pero naman iton individuals 53 amit yada dida hiton mga pictures dain hirayan na sirungan hagiwan mga residente na Victory Island. Kakulup iton igin ayup hira igin kadihiton na mainland bungtohan hagiwan. So amula ini iton hapagkaya na nga initial nga report from PDRRMO. And as of 9 PM kagabi, no report as of the moment. Nasa ring adton PDRRMO hin flooding, sugad man landslide, pati na damaged houses waray. Pati danyos agriculture waray report as of 9 PM kagabi, sugad man casualties waray sana wara. Sugad man damage to livestock and poultry waray gihapon report pa kagabi. Nga tanan na agian ang kalsada tipa sulod gawasan na ato na probinsya. Sugad man mga tulay nga nawaray gihapon power interruption. Functional adto na power supply sumalahini nga initial report. Sugad man adto na communication lines. Waray gihapon interruption. Nagpapabilin nga naka-blue alert ito na estado hiton aton na probinsyan Sinirangan Samar. Kareg sidngon activated iton emergency operation center ngan andam naka-standby iton emergency response team nga na may ada hini naka-preposition nga relief goods nga ni didahan ato na balita ka kulup in nanhatag hin sinakusako nga mga mga bugas ngadto naman mga bungto norte nga parte hiton aton probinsya Arteche, may ada Maslug ngan iba pa. So kakulup ito ng adlaw. Mopay nga aga Kuya Pakito sa bungan nangungumusta.
Okay man la hapag kaya na diri man yana nauran didi nga side iton Borongan City hamay capital site. Pero ba kanin agi sulugi adton uran didi ha aton syudad hiton Borongan. Ngan para masaydan kita hadton pinakaorhi naman nga weather bulletin hadton DUST Pag-asa aton daw ibalik Engineer RV adton kana na alas 5 kaninahan aga nga pa-advisory hadton DUST Pag-asa aton pamatian. Pitpitan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag. Magandang umaga Pilipinas, narito ang latest kay Bagyong Ada o Tropical Storm Ada. Napanatili nito ang kanyang lakas at ngayon nga po may maximum sustained winds na 65 kilometers per hour near the center o malapit sa gitna ng bagyo, samantalang ang kanyang gustiness ay umaabot pa rin po sa 80 kilometers per hour. At sa ngayon, base sa ating latest data, huling nakita ang kanyang sentro sa layong 430 kilometers silangan ng Maasin City, Southern Leyte. At mabagal pa rin itong binabaybay, mabagal pa rin ang kanyang pagkilos at binabaybay nito ang karagatan sa silangang bahagi ho ng Kabisayaan. Ang kanyang direksyon ay north-northwestward. Based na rin po sa latest na track na ipinalabas po natin ngayong 5 a.m. bulletin. So makikita nga po natin na sa susunod na 2 hanggang sa 3 araw ay pahilagang kanluran ng kanyang track o pagkilos. So papalapit po ito sa landmass. We're still expecting na ito po ay lalapit sa landmass. At ang possible closest approach po nito sa Eastern Visayas is by Saturday o bukas po yan. And then possible closest approach naman niya sa eastern part ng Bicol ay sa Sunday naman. So sinasabi po natin close approach dahil ang ibig sabihin po niyan, posible na manatili sa karagatan ng kanyang sentro pero yung diametro niya ay mahahagip yung malaking bahagi ng Eastern Visayas at Bicol. Kasi kung makikita nga po natin, dito po sa mapa, ito po yung kanyang track at ito rin po yung diametro ng bagyo. So if we will project it alongside the track, ibig sabihin sa mga susunod na araw po ay mahahagip at apektado ang ilang bahagi ng Caraga Region, ang Eastern Visayas at ang malaking bahagi ng Bicol Region sa mga susunod na araw. So importante po na alam po natin at updated po tayo sa tropical cyclone wind signal na nakataas sa ating lugar. So, it's also important to note na posible pa rin ho yung landfall scenario, lalong-lalo na po kung pumihit pakanluran o westward shift yung itong track po ng bagyo. So, mas maganda po maging updated or mag-monitor sa magiging updates ng Pag-asa. As long as nakapalobang yung lugar dito po sa tinatawag nating cone of uncertainty or cone of probability, ibig sabihin ay pwede pong dumaan mismo ang sentro ng bagyo dyan. Samantala, by Sunday afternoon onwards, ay nakikita naman po natin na magno-northeastward itong bagyo. Ibig sabihin, pipihit pa silangan naman ho, pa northeastward yung kanyang track dahil nakikita po natin posible na sumama po ito sa trough na nasa kanang bahagi ng bansa. Pero dahil eventually ay hindi naman din po ito, kumbaga bibitaw din po ito doon sa trough, so iikot o maglulup po itong bagyo. So far sa ngayon, yan po yung nakikita nating projection. Pero dahil malayo pa po ito, it's still beyond the 5-day forecast period. Ang ibig po sabihin yan ay may mga kinoconsider pa tayong uncertainties. So, mataas pa yung uncertainty niya. So, ang pinakamainam ay mag-monitor po sa magiging update ng Pag-asa. And rest assured that we will continuously give updates, lalong-lalo na po pag malapit na po ito sa ating landmass. So sa ngayon, signal number 1 pa rin na nakataas sa eastern portion ng Camarines Norte, sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, eastern portion ng mainland Masbate kasama na ang Ticao at Buris Islands, northern Samar, sa Samar, eastern Samar, Biliran, northern and central portions ng Leyte, eastern portion of southern Leyte,
sa Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. So ito po yung mga lugar kung saan ay makakaranas po ng mga pagulan. Lalong-lalo na po sa araw na ito, mag-start po talaga yung mga malakas din na pagulan sa silangang bahagi ng Kabisayaan, Caraga Region, maging sa ilang bahagi pa po ng Kabikulan. So kasama dyan or kasama doon sa impact ay ang mga pagbugso po ng hangin na pwede po umabot hanggang sa 61 kilometers per hour na lakas ng hangin. So mag-ingat po dahil delikado at pamisala po yung ganong klaseng hangin o lakas ng hangin. Samantala, ito naman yung mga lugar kung saan ay wala po tayong signal dito pero posible din makaranas ng strong to gale force winds dahil naman sa epekto ng amihan. Dahil aside from Tropical Storm Ada, meron din tayong umiiral na amihan sa northern at central Luzon. So sa hilagang bahagi ng ating bansa ay may amihan at nakakaranas pa rin ho ng mga pamisa-misang pagbugso ng hangin. Ang Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Eastern Isabela, sa Aurora, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Cuyo Island, Bicol Region, Visayas, Caraga Region at Davao Oriental. Bukas naman ay pwede pa rin itong maranasan sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Northern at Eastern Mainland Cagayan, Eastern Isabela, Aurora, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Cuyo Island, Bicol Region, sa Visayas at sa Caraga Region. Samantalang sa Saturday or by Saturday, sa Batanes, Babuyan Islands, Northern and Eastern Mainland Cagayan, sa Eastern Isabela, Ilocos Norte, Abra, Aurora, Calabarzon, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Bicol Region, Visayas at maging sa Caraga Region. As of 5 a.m. today, in effect pa rin ang ating weather advisory sa malaking bahagi ng ating bansa. So, possible ang 50 to 100 millimeters of rainfall po dito sa northern, dito sa Catanduanes, Sorsogon, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, maging sa Agusan del Sur. Habang possible din ng 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa northern at eastern Samar. So, especially dito sa northern and eastern Samar, ay malalakas na mga pag-ulan na talaga ang ating ine-expect sa araw na ito, dulot ni Tropical Storm Ada. And then, of course, sa Catanduanes din, sa Sorsogon, may 50 to 100 millimeters of rain na tayo for today. Sa Samar, Biliran, Leyte, and sa natitirang bahagi pa ng Eastern Visayas, maging dito sa Agusan del Norte at Surigao del Sur. So, mga localized flooding ay ina-expect po natin dahil lalong-lalo na po yung mga nasa low-lying areas o mabababang lugar at sa mga lugar kung saan ay malalapit po sa ilog. Kung kaya't iba yung pag-iingat at maging alerto po tayo sa mga posibilidad ho ng pagbaha. By tomorrow ay 100 to 200 millimeters of rainfall din sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, sa Northern Samar. Habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Samar, Eastern Samar, Biliran at maging dito po sa Leyte. Then by Sunday, possible pa rin ng 50 to 100 millimeters of rains sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, maging sa Catanduanes. So, yan po ay epekto, direktang epekto ni Tropical Storm Ada. Sa ngayon, wala pa tayong gale warning sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat, although pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan na gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dito po sa northern at eastern seaboard po ng bansa dahil nga po sa epekto yan ng amihan at maging yung presence po nitong bagyong si Ada dito sa silangang bahagi ng karagatan ho ng Kabisayaan at Mindanao. So yan mo ng latest mula dito sa Pag-asa. Ang next bulletin po natin will be issued at 11 a.m. mamaya ho yan. So magantabay po tayo at mag-ingat po tayo. Keep safe everyone. Magandang umaga po. Thank you na mga salamat. Lori Dean de la Cruz sa Galicia. DUST Pag-asa. Bigyan kita ka barangay 3 minutos na laog sa magala sa Jess. Sige daw ipakita natin Engineer Alcuin ito na sitwasyon hamay tough. Dihin post ini iton MDRRMO tough.
Nasakop ito an area of responsibility. So may dainhira tinatawag no ito na mga MDRRMO, may dainhira tinatawag AOR monitoring. May pagisumpay hito na pagtagabagyo. Amit hiya didahabong to hito na Taft may da mga diri pagad pero passable pagad pero may da na tubig ba dida hiton kalsada may da na Adidayta na barahaon nga lugar, may malinaw, dida nga mga barangay nga talaga naman pag masulig ito na uuran, may nakaka-eksperyensyahin na pagbaha. Pero kapag kaya na possible pa ito na kalsada. Thank you MDRRMO Taft, ito ng video clip. Monitoring. Area of Responsibility Monitoring hiton MDRRMO Taft. Samtang official advisory naman antes kita magtapos. So diri ila at eskwela adton klase adton suspendido dida naman habungtuhan na kan avid pati trabaho. Adihin pa-advisory hiton local government unit hiton kan avid suspension of work ginauhag adton ginpapahibaro adton mga kawani mga opisyal mga trabahante kawanihan na local government unit han kan avid ang mga opisina mga ahensya within the municipality of Canavid suspendido effective today, January 16. So waray hira trabaho yan until further notice. Iniin precautionary measure darahin ni nga gina-anticipate nga pag-uranhi na masulog nga na potential flooding or landslides durot hiton darahiton tropical depression ada. Pero adto na mga opisina nga involve delivery ito na basic and health services. Syempre ito na disaster preparedness response nga iba pa nga mga importante nga mga public services magpapabilin kamo iyo operasyon ngan trabaho. Para ini masiguro ito na katalwasan safety hiton aton hiton mga constituents. So dida naman habungto hiton kan avid. So, da mga salamat na local government unit na Canavid, pamumuno ni Mayor Alicia Teves, ini naman nga paanunsyo. Kabarangay, di na kita, inabot na kita na takna, impunto alas 10 para naman temporaryo kita nga mag-lisensya na para na ato na Biyernes nga edisyon, hataramdan na Sumat Estihanon. Ang ara ni Ate Ruth Rivera Abunda nga nasugad man na nato na kabakyang di Master Control, Engineer RV De Dios. Salamat haniyo pakiisa ha aton tikang pa kanina pahan alas 8 aga nga daiya na. Magpabilin nga magin mabinantayon nga napadayon nga mamati nga na sumunod abiso hito na mga otoridad kay para la ini hito na katalwasan na kaupayan natin nga mga mulupyo habugos nga probinsya na sinirangan Samar. Ato lagi no otro ada pa kita tropical cyclone wind signal number 1 darahini naman nga epekto hito na bagyo ada. Keep safe kita nga tanan ngan God bless utro maupay nga aga. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Game, 1, 2, and... Patuhod